Balik ta sa to ang text, 1 Peter chapter 2, verse 1 hangtod sa verse 3. Ang challenge ni Peter nga naay newness sa life, get rid of all evil behavior. Nganong nag-advise siya og evil behavior ipadaplin, for one reason, walay spiritual growth. Pag ang Christian nagpabiling buluyagon, salawayon, pasaway, dili pa kagawa sa sala, isa lang ang indication. Wala nagmature, no? Muna ingon ni Peter sa verse 1. Dahil ingon siya sa verse 2, like a newborn babes. Bagong anak nga bata, you must crave pure spiritual milk. So this is the sign that you are born into the family of God. Naagyoy spiritual hunger. Ano yung sa Matthew chapter 5, blessed are those who are hunger. Kano sa amang ka mabusog kung ikaw gutumon. So dapat na cravings, naatay pagpangandoy sa spiritual milk. It's because so that you will grow into a full experience of salvation. So kanidayang atong salvation experience, partial pa day ni. Wala pa ta naka-experience no sa full experience. So mo na nga ang atong goal no nga mag-grow kita, mag-mature ta, and matilawan pag yun nato no. Gamit gwapo iyang word gigamit no. You had taste of the Lord's kindness. Nakatilaw naman ta sa kaayo sa Ginoo, dapat di ta magpabilin diha. Muna pag ang Christian dili mag-upgrade, subject gid siya sa familiarity. Everybody, no? Sa longing of the heart, gidesign na gid sa Ginoo sa longing sa heart is the longing for something new. Muna ingon nga ang love sa Ginoo, they are new every morning. Mismo ang Ginoo nag-demonstrate o kanang fresh love. Kay once ang usa ka Christian dili mag-upgrade, magpabilin siya. Na imagine nyo na kung ang atong motor karon perminti lang Honda 70, no? Masawa ka maglantaw. Nag-upgrade na ta karon. Kung mogamit ka og cellphone nga katong analog pa, murag kataw-ana na, usay inana pod sa Christian life. Wala na ta nag-grow. Okay? So, di normal nga dako na ta nga magdidi gihapon. Muna nga ang advice ni Peter, you must crave so that you will grow. So, it is God's initiative nga luwason ka, pero imo na pong initiative nga magtubo ka. Okay? So, ang mama muhatag lang naggatas, pag ang anak, ang baby muhilak. Okay? Muna ay prinsipyo, no? Pag ang bibi, dili mo hilak, matulog ra na, di na mangayo. So meaning, busog. So dapat, kanunay ta mangayo. No? Uy, na revival. Uy, na conference. Uy, na Bible study. Ngano man na, kay nagpakita sa imuhang spiritual cravings. Okay? Which mo na nawala ron. Pagmata, cellphone. Pagtulog, cellphone. Paglakaw, cellphone. No? Dagana nga hulog sa kanal sa sinilpon, pagtabok, cellphone, paghulat og jeep, cellphone, grabe. No? Pinatsyanay, yun ba? Kulang na lang, basig inighigda sa lungon, cellphone gihapon. Likado kayo. Okay? So, maturity means full grown, no? Full development, niabot ka sa level. It is the process of achieving full development. Okay? So, on the way pa ta. Morning reason nga nung nag-adto ta sa church, kay ang challenge sa Word of God is to know more about Christ and be like Christ. So, Ephesians 4:13, until we all reach, ang verse 10, 11, ug 12 diha, na ay mga mentors, ginabutang ang Ginoo sa atong life. Until we all reach the unity in the faith and in the knowledge. Know what you know.
in the knowledge. So meaning, the more you know, the more ka mag-improve. Okay? So the more mag-increase ang imuhang faith. In the knowledge of the Son of God, become mature and become mature. So, ma-attain na to ang whole measure to the fullness of Christ. Mo din goal nganong nata sa church. Mo ning goal nga gina-require ta nga magdalag Bible, mag-prayer, mag-join sa mga Christian activity, Bible study, outreach, conference, revival. Pag dili ta mo crave ana, pag di ta mangandoy ana, then mahimutang stagnant, no? Gitawag na siya stagnant, kanang gitawag na siya maintenance na lang, no? Maintenance. Walay upgrade. Okay? So spiritual maturity in Christ is the target of the church. Muna yung goal sa church. That is the reason nga nung musimba ta. So kung Sunday Christian lang ta, pareho sa uban, hinay ang spiritual growth, no? Hinay. Hinay ang tubo kanang sa ang kaon sa tao katulos sa kadlaw niya kaisa lang kamo kaon. Ang tawag na to na spiritual malnourished, no? Malnourished. Tambok physically pero malnourished spiritually. Okay? So kanang word diha nga fullness of Christ meaning spiritually mature. Okay, mo na ang target sa church. Dayon, sa levels of commitment nga itong gisgutan last meeting, wala pa ta kaabanti, naa pa ta sa crowd. No? Sa community man ta gikan, no? Gikan man ta sa atong lain-laing lugar. Okay, community means kita ang target nga maluwas. Karon nga naluwas na ta, naa na ta sa crowd. The people who attend church occasionally or regularly, depende, pero daghan sa tua, wa pa ka move on ani. Meaning, wa pa nag-upgrade. Wa pa ta ni abot sa level nga nagkaroon tag hunger or cravings. Okay? So, dapat mo upgrade yun ta. Dayon, ang atong isgutan karon is from crowd to congregation na ta. No? Mo abanti tagamay. Okay? Unsa ito yung meaning sa congregation? Congregation is the people who attend all services but not committed to the ministry. At least, naanay cravings, no? Naanay improvement, okay? Naanatay gitawag nga mga adjustment, okay? From congregation to committed, then committed to core. Ang problem, ang uban, nag 20 years na, napagyapon sa crowd. 20 years na, nagyapon sa crowd. So, it should not be, no? Dapat dilian na. So, sa last meeting, dirita 3 stages of spiritual growth. So, physically mature is determined by your age, pero ang spiritual maturity is determined by your stage. So, natay stages. So, sa stages of spiritual growth, ang una, giisgutan ni Christ, is child. Okay? Pagdawat na to sa Ginoo, in Greek word, nephews. Dayon, young person, nana siya sa level of discipleship, term gigamit ni Christ, children of God, which sa Greek word teknon, dayon ang perfection stage, mo ni atong goal. Gitawag na siya teleos. So we are hoping nga on our way to teleos, meaning, no, you will become a father. Kanang word nga lay minister, kanang meaning sa lay, mangitlog. Na kay somebody to take care of. Na kay father attitude. So meaning responsible na ka sa uban. Sa child is kanang you need somebody to take care of you. Sa young person, you can take care of yourself. Sa perfection, you take care of others. So muna siya ang levels. Okay? So, sa 3 stages of maturity, kanang word nga teleos, nga itong gisgutan ganina, mao na siya ang word nga perfect, which is the Christian goal. Pag dili ta tudluan ani, ang mahimo sa tua is, mahimo na lang tang, kanang, sa Katoliko pa na, religious, no? Religious.
walay goal, kumbaga. Mura tag nagbasketball nga walay ring. Wala tay mura tag ni siya kay bas nga walay karatula, asa lang ta dadun, wala tay determination. So once again, no? Newborn, disciple, perfection. So gibutang na tunig 3 stages. Child, children, and perfect. Okay? Perfect means end. Okay? Ang child sa Greek word nephews, sa children teknon, dayon sa perfection is teleos. So asa ka tani nga stage, no? Asa na tani nga level? Okay? From community giprocess ta into the crowd. Then from the crowd giprocess ta nga himong part sa congregation. From the congregation giprocess ta no sa commitment para mahimo tangkur. So that is the goal sa church nga maabot ka sa word perfection or teleos. Kanang word nga perfection, pag makita ka sa tao, ang ilang makita sa imo si Christ. No? Ang uban, pag makita nila sa imo ha, kay TikTok, vlogger naman ni si, no? Ang ilang pagka-identify nila sa imo, vlogger na. Okay? Ang ilang pagka-identify sa imo, basketball player. Murag maunay first impression. Every time magtagbo mo, grabe passionista kay ka ba, no? Kanang gwapo kay combination sa imong dress up, no? Mo na ilang pagkahibalo sa imo. Okay? Pero kung maabot na ka sa word perfection, kabalo na ka sa imong stroke. Ang ilang makita sa imo ha is ang himaya sa Ginoo. Okay? Matthew 5:16, let your light shine. Gasiga ka na, no? Dili nila makita ang ilimnon sa imo palang pagpanuot, sa imo palang pagbarong, no? Ug sa mga babae pa na, sa imo palang slit nga tagahawak, no? Your dress speaks who you are. Grabe. Sa imo palang pagpakita sa imong cleavage, wala na. Nag-speaks na kinsa ka. Pero once na naka sa word perfection, concern na ka, na kay daghang ibutang to cover up. Makita na nila ang glory. Meaning, you can handle. Nganong gihimo na nimo? Because you know somebody na nagbantay sa imo. Gusto nimo madala sila sa Ginoo. Either mabless sila or mastumble sila. The way you talk, no? The way you talk, careful ta. Kay nga naman, naana ka sa word perfect, teleos. Naana ka sa perfection stage. Okay? So, newborn stage, somebody will take care of you. 1 Peter 2:2. No? Napata sa process of growing. You must crave until you will grow into the full experience. Considering during that stage, nag-struggle pa kita sa sala. Ang uban, makabalik pa kita sa sala. Okay? Mo nang somebody will take care. Mo nang dapat na magpa-follow up, na mo text, asa na ka? Na-miss dagat. Ay, sala na imong gihimo, Domingo ron. Meaning, mayong ka nga, okay, basil niyang gabi makauli na kagikag dagat, simbata. Somebody will take care of you. Okay? Pila ra may walk-in na to diri? Sige daw, analyze daw bi. Pila ka walk-in diri? Nako. Sa 100%, 1% lay walk-in diri. Kanang nasaag lang ba? Pagliko niya, naman diri simbahan diri, ay 1% lang na. Pero 99% sa church na ay nagdala. Na ay nag-text or na ay nagdala. Sa ako, na ay nag-invite sa ako, pag human, ang nag-invite sa ako, na po'y nagdala. Na ay nagpa-follow up. No, kita sige tagwalis kalsada pero wa na nagpa-follow up. Kada bang wala sila pakialam ng 9 o'clock sa buntag, 6 o'clock sa gabi, wala na sa hunahuna sa mga bata. Dependent sila sa ato. No? Naay mga nagat-church diri kay gidala ni Brother Tonyo. Naay nagat-church diri gidala ni Brother Roy. Nganong ang uban nakapadayon na bago ilang kinabuhi, somebody take care of them. Muna gitawag newborn stage. No? So, but pasabot, ang growth na to manghigala, kay naay nag-aasikaso sa ato. Nga, pwede ba na nga paggawas ni Mustian, biyaan lang ka, mamatay ba yung bata? Dapat na mag-take care. Ang lisod, daghan pag-ingnana. No? Nasabtan ba ko ninyo? No? Daghan pag-ingnana.
Okay? Makadungog lagwali nga murag may sgutan lang ang pledge, awa na. Lahi ning simbahan na ni, lahi ang giapas na may mga ano na. So wala, di sila magdugay. Muna, importante gyud na atay ginapaluap. Na atay ginadala. Na last meeting na ay naundang na diri, pila na months nakitaan man sa kong asawa ay iyag yung gibalikan, iyag yung gisulod. Iyag yung gihulat, iyag yung gisundo. Praise God. Balik na siya. Through the initiative of outward force. Somebody nga nag-take care. Balik ta ha. Chatan din niya. Pagkuman, mag-share og problem, family, yang gin-encourage. Ula, thank you kaayo, te, nakashare ka sa kuha na, mo gini akong problema. So karon sila maginahinay pagpangalagad sa Ginoo. Halos tanan na diri sa church na nag-follow up, no? Kanang word nga follow up, dili na kay masigig bisita dito, isa na siya. Pero kanang word nga follow up, kana bang tawagan, teksan, kumustaon, no? Inana lang. So praise God. Hopefully na naka-move on na tani nga stage. Okay? Nya ang problema hantod karon kita pagyapoy gidala. Okay? So ato ning gisgutan sa Galatians chapter 4 verse 1 to 3 nga nagrepresents nga murag slaves pa ta unya karon ni abot ang time ngiingon si Paul, and that's the way it was with us before Christ came. Inana daw ang muraba og reflection. Sa una, sawa pa ta sa Ginoo, slave gyud ta. Pero maabot ang time, mag-mature ta, makastand na ta, maklaim nanto ang ato ang rights. We were like nephews. Murabag mga bata pa ta. Pero karon na ay nag-atiman sa tua. So, ang uban sa tua, bago pa sa church, no? Manigarilyo pa, magbisyo pa, okay lang, natural na siya kay dili pa man ka makastand sa imong kaugalingon. Okay? Di pa nimo kaya i-handle ang imong self. Mubita nang ingon sa Republic Act 7610 nga ang below 18 is the age of consent. Nga naman ang age of consent, they cannot handle themselves. Muna po nang naapay mga pananghid sa parents, no? Na ay mga waiver kay ang 18 age below kuan pa, unstable pa ilang mind. Naapay dapat mo assist. Mga advice, mga yung tabang, mga yung prayer, kay naapa sila sa stage of nephews. Somebody will take care of them. Karon pila na takatuig sa church, nephews gyapon. So we should mag-crave gitag spiritual milk. Okay? Amen ba ta diha? Amen ba mga, di kami mga baby, mga adult. Okay, 1 Corinthians chapter 3, no? Muna ingon si Paul sa mga infants in Christ, no? Nephews in Christ, no? Ingon siya, for you are still controlled by your sinful nature. Na wa pa, madala pa og ano, madala paglibak-libak, jealous, quarrel. No? Muna usahay, we should grow. No? Imagine ninyo, no? Si Brother Samuel, makiglalis kasi may bata-bata diri. Si Sela, no? Unya, ino ni Brother Samuel, si Sela, ikaw bata ka, dapat di ka magsigig laglaag, no? Kasaba niya. Kisa may imong kasaban, ang bata o ang dakong tao nangaway bata. No? So, dili pwede ang baby mag-adjust sa matured. Kisa mag-adjust? Ang matured sa bata. So, usahay, ingnana pata, bata pata, di pata ka-handle sa atong self. Ikaduha nga stage is teknon disciple stage. So thank God, dagan sa tuwa. Naani nga level, no? You take care of yourselves, no? Mahandle na nimo imong self. Na kay gitawag, no? Prepare your minds for action and exercise self-control. 1 Peter 1:13. Naanatay self-control. Muna ingon si Paul, si Peter sa verse 14, you must live as God's obedient teknon, no? Dili na children na. But pasabot, nag-upgrade na ang ihang level. Don't slip back into the old ways of living.
hingbiya na gyud, no? Totally nabiyaan na niya tong mga selfish o kanang works of the flesh. Ingon dito, verse 15, but now you must be holy in everything you do. Okay? Murabag ka ng board nga, you must. Pangitaan mo pamaagi nga, kung imong barkada, mang-invite og inom, mang-invite og disco, mang-invite og lakwatsa, mang-invite og binuang, no? Kabalo na ka mo, take care because you preserve holiness, no? You must be holy because I am holy. Okay? So, atong makita, no, nga naa na siya sa stage nga teknon, disciple stage. Pag naay kanang mga challenge sa life, makastand na siya. Okay? So, teknon means young person living in the lifestyle of holiness. Di na sa kinahanglan badlungon. Manaingon ni Paul sa Philippians 2:14, without complaining. No, dili na reklamador. Dili na siya critical, dili na siya fault-finding, no? Without complaining and arguing, no? So that, unsay purpose niya? No one can criticize you. Ang mga unbeliever must save. Ang mga unbeliever, no, ma-reach out, makaingon gyud sila, lamia mahimong Kristohanon pareha niya, no? Sa among balay, no, nami mga silingan, kamo napon mo'y mga silingan. Ang inyong mga tugtog, no? Mga worship, lami kay paminawon, di ba? Inyong mga tugtog, mga rock, nya pagka Domingo manimba mo. Uy, makriticize. Masawayan mo, murag way Ginoo ning balayan ni, di ba? Magsinagitay, magbalintong ang mga kaldero. No? So, warag dili na effective ang Christianity. Instead of reaching them, pushing them na ang nahitabo. Ay, simba ka diha, mahurot na lang imong kwarta, maurag hapon, maurag inana ang dating ba, no? Which it should not be. Dapat dili ana. So ang gigamit ni Paul is live clean, innocent lives as children of God, as teknon of God, shining. Okay? Nagsiga pa ba ta? No? Shining. Sa Bible, kanang word shining, like bright lights in the world. Imagine na daw, be, adlong dako, niya, mang-last light ka sa kalsada. No? Magdakag sulo sa kalsada, ang isulti sa tao sa imo, na nabuang naning tawhanan ni. No? Maglaladala kag sulo, niya, mura pa jud kag naigipangita. Makaingon jud mga tao, niya, nagananan kag flashlight, niya, udtong dako. Ngayon sa tawhanan, nabuang naning tawhanan ni. Pero sulay gabi nya nakay gipangita, di ba? Ang tao muduol, mutabang og pangita. Kay ngano man, mo effect ang word shining in the dark environment. So, but pasabot, kung ang imong palibot, ngit-ngit, no, gubot pamilya, samok, bisyo, unya, nag-shine ka, effective kayo. Ikaw, ang suga, attraction na siya. Hasta mga langaw gud, ang mga buyog, manuol gud diha. Hasta mga anay, manuol kung asa na suga. Bisan gani isda, muduol gani na suga. Di ba kanang managat, na sila dagko kayong suga. Ang purpose sa suga, kay ang mga isda, muduol sa suga. Pag abot nila suga, sibuto na lang sila. Tanawa pag adlaw, walay nanagat og adlaw. Di ba? Walay managat og adlaw nga nang nasa daplin. Kay nga naman, hayag man tanan ang isda, bisag asa padulong. So inana ang word shining, bright lights, no? Nya gigawa gamit dito ang word, no? Preserve. But pasabot ma-preserve nimo ang righteousness and ang testimony sa Ginoo. So teknon is disciple stage, living in the lifestyle of holiness. Question, na ba ka ani nga level? Okay? Nakuha ba nato? Naabot na ba tani nga level? Hallelujah, wa na'y naningog. Praise God. Ang disciple stage, they understand the scripture and know how to teach. No? How to share the word of God. Na sila deep relationship with God. Why is that? The principle is, you cannot teach what you do not know. Amen? No? You cannot give what you don't have and you cannot teach what you do not know. Pangutan akog electronics, matuwag takatanan. Pangutan akog luto,
nako, pritog itlog rin akong kayang itudlo. Di ka pwede mo teach wala sa imo. How can you share the love of God nga ikaw mismo wa ka experience og love? Okay? So you walking free from sin and of the flesh. Gikan ko, adik ko sa una, karon makashare ko, giunsa nako pagbiya sa drugs. Pero ako kaagig drugs, sige lang, paningkamot lang. No? Kundi katong mga dating adik, na sila yung mga pamaagi nga pwede lang ma-share. Kaya makarelate sila. Okay? They learn to submit to God's will and to submit to the authority figures. They understand sa word mentoring, they understand sa gitawag na to accountability. So that is teknon or disciple stage. And lastly, dito sa perfection stage, mo ni siyang teleos. Teleos means you take care of others. So mao na ni siya ang word perfection stage. Wa nagpasabot sa perfection sinless. Meaning sa perfection brought to its end. Niabot na ka sa level nga ready to be used. Meaning sa perfection finish all or full grown or complete. Philippians 4:11 to 13, ingon diri, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, mao ni sila ang mga gitawag nato nga teleos or perfection stage. Naabot na sila sa gitawag nila itong specific calling. Kaya nagsugod man ta sa general calling, along the way in the process, na-reach na nato nga, hala, teacher day ko. Hala, naaday ko'y calling sa evangelist or whatever. Ingon dito sa verse 12, their responsibility is to equip God's people to do His work and to build up the church. So naana ka sa full-grown stage. Naana ka sa level nga mag-atiman na ka sa uban. Okay? Dili ka ikaw may atimanon. Okay? Naana ka sa level nga nag-handle na ka og mga tao nga sila pod makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Maka-Bible study na ka, maka-preach na ka, It does not mean nga kinahanglan mahimo kang pastor. Ang pastoring is naana sa kamot sa Ginoo. Just follow the general calling, do the will of God. Ang tanan gitawag sa Ginoo sa word nga general calling, pero kanang specific calling, kung mamastor ba ka og dili, kana Ginoo na lang gyud makatubag ana. Kay kung gitawag ka sa Ginoo, then bisag usa og sungog sa imo sa tao kung di pa gyud mo panahon. Mo na gitawag no nga kairos, in God's time. Matthew 5:48, be ye therefore perfect, Atong gisgutan, nga ang word nga perfect naabot na sa iyang end level. Even as your Father who is in heaven is perfect. Na-reach na nimo ang imong final destination. Okay? So ang word nga teleos naabot na nimo imong final destination. We preach, matud pa ni Paul, we warn every man, ingon siya, teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect. Grabe, Kuha ba na to? Ang goal ni Paul, kamutanan, nag-preach si Pastor Frank, asa ta, kinsaan yung pastor, naminot sa Word of God, kay one day, kung mubalik ang Ginoo, kinsay balikan sa Ginoo? Ang church. Mubalik ang Ginoo, dili para sa imo. Mubalik ang Ginoo para sa church. So ang atong spiritual responsible nga mo, kanang gitawag accountable sa atong life ang atong pastor. Pag mubalik ang Ginoo, iyang kuhaon ang church. Muna dapat mabilong ka sa church. Dili ka pwede nga grasshopper or butterfly Christian. Diri stricto kayo. Diri kay sigig kaon. Diri kay sigig outing. No, dili pwede. Kung asa ka ibutang sa Ginoo, diha ka dapat mag-grow. Walay tanom nga motubo nga sigig ibot, sigig balhin og balin-balhin na nagtaong kaang-kaang, Ay pangit ni nga kaang kani kay gwapo gikan City Hardware. Kaning pikas kaang di na katubo, Daghang gamot mga ibot. So mao na nga kung asa ka diha, bisag asa nga area mangigala, ang tanom mo agi ginagbagyo, magig ulan, magig baha. Ang uban diri bahaunon man balhin ko, grabe batuon man kita balhin na pug ko. Dili ka katubo. Okay? In fact, katong kahoy nga sigig igag bagyo,
Ang kahoy nga sige gigagabagyo, maunay gamit. Munay ginagamit sa mga tighimog bangka. Kanang kahoy nga kanunay agiagbagyo. No? Ligon, tested by time. Okay? So, from community, gikan man tas community tanan, no? Na-save ta, na-reach out ta sa crowd, na ta sa church. From crowd, unsay next level, mahimutang part sa congregation, no? So, just, it does not mean disqualified ta. Just to think, no, nga you are on the way, no? On the process to maturity. Basig may nga karon, Sunday attender man ko, anday ko ani, lain din yung simbahan, ani, pugsun day ta. No, pasabot bata pagyug ka. Okay ba diha, no? Sige lang, kung naabtan na ka og 10 years, 15 years nga, inglana rin hapon, sige lang, basta inom lagatas, pero matod pa, pag night time, no? Pag vitamins food, no? Para pod mo, ano ba? Ano po ta ba? No? Mabalhin po ta sa lahi nga level. Kay, for sure, ha? Ang law of familiarity is always at work. Natay gitawag natural law, natay divine law, na po tayo gitawag spiritual law. Ang familiarity, nga under sa spiritual law, connected pag yun sa natural law. Bisag, unsang butang, sawaan yun ka. Bisan nakakuha kag latest nga sakyanan ron, no? Kakuha kag Fortuner nga 2024 model, 5 years from now, mangandoy na pugka sa 2030 nga model. Tananta subject sa familiarity. Kanang sige na kag attend Domingo, moabot ang time, kapuyon kag inattend. Nya, mayroon ka, pagbisita nimo sa laing church, kag i-invite ka nga na party, pagbisita nimo dito, may kagwapuha sa church. Ang tinuod, dili gwapo ang church. Kaya ang unang church imong nasudlan, giganahan kay kana sa permiro. Ning promise, with matching hilak-hilak pa kadiri sa altar. With matching promise pa, Lord, mao na gini ang church nga imong gibutang. Diri ko magpagamit, grabe. Remember the first day, naghimo kag promise. Muna ingon sa Revelation chapter 2, ang nawala dito manghigala, ang katong first hand nga love. Pagdagan sa panahon, sa maning simbahan, mura magkaghan na kag napansin. In fact, tanang tao, kabati, ana, dili lang ikaw. Ang problem, you cannot handle yourself. Kay, unsay tubag, wala ka nag-mature. Amen ba? Gusto mo nga 6 years old lang ka permanente? Lami ba yung 6 years old? Daghan mag-ilog sa imo. Kuguson, halukan, no? Grabe. Pila edad ni Zach? 1? Grabe, pinaka-artista na diri. Giilogan. Gusto ka hangtod-hangtod, nana ka. No? Sa akong nadungog, wa ako ka baloan pero sininyo mulak, na do'y gi-inject, chismis lang niya, sininyo mulak, sikat ka na sa among time, no? Cute yun na siya kaayo, no? Lami, kaya na siya, sa itlog ba nga ka na lami kaayo, yung mga naong. Gi-injectionan daw na, nga di daw mo tubo para ma-maintain iyang ka-cute. No? Ganahan halukan, gakus-gakuson, no? Di na magsilbi sa church, no? Kanang, librehon kagkaon, uy, welcome! Ya, pag di na ka ma-welcome, wa mong ganayan ng simbahanan kay wa ka na nag-mature, no? Masawa biya pud ang tao sa imo, no? 10 years from now, si Zach ing nana gihapon, naging naa naman po yung laing bata nga pareha kay Zach. Sabtan ko ninyo? Ang inyong attention, kapoy na ko hinalok, dire na po ko sa bagong bata. So, ang attention, nawala na sa imo. So, sa law of familiarity, subject kita tanan. Dapat, moabot kita sa teleos, perfect stage. Okay? So, James 1:2-4, ingon dito, let patience have its perfect work. Grabe, no? Munang, makita nato, process good, that you may be teleos. Perfect. So meaning sa word perfect, di ka magpabiling pariyo kay Zach. Di ka magpabiling 1-year-old. Dapat naano po ka sa level nga you can handle others, no? Mahimo na po kang minister. Si Paul nagpakita og true fruits, 3 fruits of Christian maturity. Muni si Paul para sa iya no, na level, no? Ingon siya sa
Philippians 1 verse 9, and this I pray. Na, tanaw ha, si Paul nagpray sa tuang tanan, that your love, okay, that your love may abound still more and more. So Bisaya pa na, ang inyong gugma mutubo. Gusto pa ta mutubo atong gugma? Pag mutubo imong gugma, wa nagpasabot, ikaw rin perminting higugmaon. No? Selfish na nga love. Okay? More in the knowledge and all discernment. Mao ni ang level nga gitan-aw ni Paul nga ang tinuod nga mature Christian. Nagtubo ang iyang love, naay discernment, dahil ingon dito sa verse 11, being filled with the fruits of righteousness. Okay? Naanaday fruits of righteousness. Kinabuhi sa pagkamatarong. Unsa ingon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His, hinay kayo, and His, imagine, isik nimo apil ang righteousness. So, mo na nga, dapat maabot na nga level sa gitawag na tug maturity. Matud pa ni Paul, tulo ang fruits nga makita sa tao nga tinuod nga nagmature. Ang atong love nagtubo ba? Okay? Ang imong love nagtubo ba? Katong gisaway ka, unya hingbalos pug ka, ay wa nagtubo imong love. Unsa ingon sa Matthew chapter 5? Bless those who curse you. Oy, wa nimo gi-bless. Oy, imong gi-post sa Facebook. Wa ka nag-bless. Katong nanaway sa ako nga nag-ingon, dako kog mata, God bless you more. Wa ko kabasa nag-post ana. No? Naghimo kag coach nga lain, nya katong nanaway biya nakabati biya to nga, oy nalain sa kabalo siya nga siya to. So wa pa nagtubo ang imong love. Dapat mag-grow ang atong love. Okay? Kanang word nga discernment, no, ingon dito sa verse 10, that you may approve to the things that are excellent, that you may be sincere without offense. Kanang discernment, kabalo ka nga mali imong gihimo. Kabalo ka unsay tama, kabalo ka nga mali imong gihimo, ug kabalo ka unsay dapat buhaton. Mo nang word discernment. Dapat daw motubo ta. No? Kabalo na kang dili maayo magsigig dikit-dikit anang mga close nimo nga pwede kang ma-in love, pero nagdikit-dikit juga wala kay discernment. Amen ba ta diha? Kabalo ka nga, kung mangayo kag number, makinoon sa maka-text gyud ka, pero nangayo gyud ka. No? Wala tay discernment. Dapat sa levels of maturity, mag-increase gyud ta. Hello! Hallelujah! So sa love, unahon taning love. Matud pa ni Paul, nga ang ato dong love mag-grow. Sa Bisaya pa, ang atong love mutubo. Okay? According sa mga Greeks, they believe sa process of love. No? Familiar kay sa aning 4 kinds of love. Ingon sa 1 Peter 1:22, purify yourselves by obeying the truth so that you have sincere love. Ang love day na process, okay? Asa ta nagsugod sa storge love, no? Ang uban pagkabasa na storge. Storge love. Ang storge loves is diha na to na-discover ang love. Ginadidita, ginapadidita, ginaduyan ta, palitan tag sanina, ang tawag ana, no, kanang love sa parents. Muna ang uban, pag walay parents, lahi ang ilang pagkadala sa love. Full of hate, di pa ka-forgive. No? Di ba? Pansin yung mga tao nagdako sa family nga walay love. So diha na naka-discover og love. Pagkahuman, nakaabuta sa Pileo love. Unsa man ang Pileo love? Nagkaroon kag best friend, masakitan ka pag imong best friend na nailaing best friend, no? Ang tawag ana Pileo love, no? Ang mga love sa imong friends. I love you because you love me also. That is gitawag na tog Pileo love. Imagine mo, ang love naga-increase. Pag mature nimo na natay gitawag eros love, no? Ganahan na kasi ang kilay, ganahan na kasi ang height, no? Ganahan kasi ang ka-bright, unya mahigugma ka, that is eros love. Pero ang word perfect, ang word mature, naa sa gitawag nato og agape love. Unsa man ang agape love? Mao nang agape love, ang love nga walay
nangitag balos. Love nga walay return. Sige kag panghatag sudan nya wa gid siya kabalos. Happy ra gyapon ka kay wa man ka nag-expect og return. No? Unsa ingon sa agape love? Pag sagpaon imong wala, unsay buhaton? Ipabarangay. No? Ang agape love, no, ihatag ang pikas aping. O, mo na siyang agape love. Pero, ang nahitabo, wa takabot anak nga level. Uy, mag-improve daw ta, uy. Mag-improve ta. No? Romans 12:21, overcome evil by doing good. The only way to defeat evil is to do good. The only way to defeat darkness, mag-create og light. Para mawala ang darkness, mag-create og light. Sige kag libakon, sige kag sawayon, sige kag awayon, sige kag tamayon, mag-create kag light. Dadon ta mo sa Jollibee ugma tanan. Wow, bibo kayo. Mag-create kag light, no? So lisod-lisod na kay gamay ra na. And kung naa kay sincere relationship ug devotion to God, diha ma-develop ang agape love. Mao na nang word perfect, no? Kaning mga karaan na diri sa church nga nag-grow, ha? Ngano man kay bisag unsang mahitabo, mga bagyo tanan, no? Maka-handle na sila kay na-develop na ang agape love. Mo bitaw ng balay building na daghang puste, no? Kita niyo ng mga puste, no? Tura, daghang kay puste. Mao na sila ang mga tao na abot na sa gitawag na to perfection, mature. Sila ang mga ginagamit sa Ginoo. Pag abot sa bagyo, hurot atop, hurot bungbong ang mabilin, mga poste na develop ang agape love. Kumusta na atong agape love? Hallelujah. So, sa discerning and righteousness, sa tulo ka basis ni Paul sa maturity, ingon sa diri nga I pray that your love, ingon dito, grow in the knowledge of all discernment, ma-approve na nimo, maka-identify na ka what is right and wrong, nga gigamit dito sa verse 10, without offense. Dili ka stumbling block, di po ka makastumble sa uban. Kaya nga naman, kabalo na ka mo manage, kabalo ka mo handle, kabalo kang bright siya, paubos ka. Pero katong walay discernment, kabalo kang bright siya, nya magpa-bright pug ka, magbangga ang inyong ka-bright, no? Magbangga ang inyong garbo. So, ang mahitabo, mawala ang discernment. Ang mature, kabalo mo handle, no? Kabalo kang bright siya, ingon sa psychology, pabugo-bugo, kay ganahan gina sa nimo, kay gusto niya i-display ang ka-bright. Maamigo na nimo. No? Gusto niyo nang maamigo na yung maraghambugiro? Ayaw pang hambog, di ba? Ganahan sa imo bitaw, no? Kita bitan ako nga, how jud ka? Ma-best friend jud ka niya. No? Pero manghambog ka, ingon siya, akong lulo, mingon siya, ang ako yung lula. Bangga gin mo sa ibabaw. No? Magbangga ang puro hambugiro. So, mo na, no, nga, ang maturity, kabalo na discernment. Mature ba ta? No? Ang giaway, mangaway pod, ay wala kay discernment. Palaaway. No? So, ato nang i-goal.